Sa ibang balita, problema pa rin po sa mga motorista ang pagsisikip ng kalsada, lalo pat kabi-kabilang road projects ang ipatutupad ngayong taon. Kaya naman ang ilang grupo nananawagan na gawing 4 na araw na lang ang pasok sa mga paaralan para mabawasan ang mga bumibiyaheng sasakyan sa Metro Manila. At para alamin po ang reaksyon ng Department of Education ay makakausap natin sa linya ng telepono, DepEd Assistant Secretary Tony Cito Umali. Magandang hapon po, ASEC Tony. Magandang hapon po sa inyo, Miss Cathy, at sa lahat ng nanonood, magandang hapon po. ASEC, ano po ang reaksyon ng DepEd sa panukala ng MMDA na gawing 4 na araw na lang po kada linggo ang pasok sa mga eskwelahan? Maaring yan po ang ating gagawin. Klaro po ay ang ating kalihim brother Armin Luistro ay tutugon po dun sa kahilingan ng MMDA na mag-adjust ang ating mga paaralan para po makatulong na maibsan yung paghihirap na kakaharapin natin sa trapiko because of the construction that will happen in the next 2 years. Yan po ang klaro dyan. Kung kaya't ang ating kalihim brother Armin Luistro ay nagbuo nitong task force para pag-aralan pong mabuti. Una po yan. Pangalawa, inutusan po ang ating mga school division superintendents at ang mga principals po natin para tukuyin po kung ano po talagang paaralan ang maapektuhan at kung yan man po ang mangyayari, yung 4-day-a-week school schedule na minumungkahi ng MMDA ay malaman kung ano po ang dapat po natin gawin para po makompensate yung lost school hours, whether by extending class hours during those days na nandoon po ang mga bata doon sa 4 na araw o we do Saturday makeup classes, kailangan mong kasi ang sinasabi po ng kalihim brother Armin Luistro kung anumang modelo ang ating pong ipapatupad ay dapat po wag maapektuhan, wag makompormiso yung mga modules na dapat pong malaman ng ating mga anak. ASEC Umali, kung sakasakali po, anong araw o anong period ang target ng DepEd para dito? Ito po ba'y ihahabol natin sa darating na pasukan sa Hunyo? Definitely by school year 2014 to 2015, meron na po tayong formula kung ano po yung ating ipapatupad, whether that 4-day-a-week school schedule na minungkahi nga ng MMDA o kung ano man pong modelo. Ngunit yung sa ngayon, dahil nasa huling buwan na po tayo, papasok na po tayo ng Marso, there are only like 6 more weeks at most na ipapasok ang mga bata. Siguro po or naman na po tayo ngayon kung hindi man po natin maihabol ngayon yan sa school year 2014. May mga sumasalungat po, ASEC Umali, dun sa panukalang ito. Sinasabi ng ilang school heads na marami na nga daw po yung nawawalang araw dun sa mga estudyante dahil sa mga bagyo, no, sa mga school cancellations. Tapos mababawasan pa. Anong klaseng adjustments po kung sakasakali ang gagawin kung ipatutupad po ito? Kung ipapatupad nga po itong 4-day-a-week school schedule to be consistent with our 180 out of the 200 school calendar days, for example, that we have mandated for this school year, we have to do makeup classes. Yan naman po talaga ang policy ng DepEd. That's number 1. Number 2, we will not implement this in all schools in NCR. We will just identify those schools that will be definitely affected. Hindi naman po lahat nung humigit kumulang na 2 milyong mag-aaral po kasi sa ating Kalakang Maynila ay dumadaan po dyan sa Osmeña Highway, sa Quirino, sa yung mga daan na maapektuhan po because of this road construction projects ng DPWH. Kailangan po na talaga matukoy. Yan po yung mga adjustment na atin pong nakikita at kailangan po natin talagang harapin yan dahil ang kabaliktaran naman po niyan ay wala po tayong gagawin at ang ating mga mag-aaral naman po ay maghihirap ng husto dyan po sa trapiko na yan at maapektuhan din naman po ang pag-aaral. Kailangan po talagang magtulong-tulong po tayo dyan. At yan naman po ang pagkakaunawa ko sa nais mangyari po ni kalihim brother Armin Luistro. May gagawin po talaga ang DepEd na adjustments. Antayin lang po natin kung ano po adjustment ito. So, paglilinaw lang po, kung sakasakaling ipatutupad po ito, dun lang po ito, dun sa mga maaapektuhan nitong mga gagawing road projects? Ng mga paaralan, opo, tama po yun, na maapektuhan nitong road projects. Hindi po sa lahat ng paaralan. Okay, maraming salamat po sa inyo, DepEd Secretary Tony Umali. Thanks a lot, Ms. Cathy. Bye.